pagmamahal ang alay ko sa'yo. Walang wagas ang pag-ibig na nadarama sa'yo. I love you. Hello! Magandang umaga po sa inyo. Narito na naman ang Celebrity Hour na magbibigay sa inyo ng saya at maghahatid ng mga balita mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Marami tayong mga guests ngayon na tatalakayin ng mga paksa na napakahalaga sa ating bansa. So, bago ang lahat, eto na naman ang ating showbiz balita. Okay. Kilala niyo naman si Mami Junicia Pacquiao, di ba? Well, blooming na blooming ang ating ang ating lola kasi in love siya ngayon sa isang 40-year-old guy. 25 years younger ang kabataan niya. Kaya siya ay nasa cloud 9 ngayon. Ibig. Pero ang sabi ni Mami Junicia, yun namang binata ay magtatrabaho. So, para hindi isipin ng mga tao na siya ay gagawing palabigasan. No? Pero ayaw ni Pacman doon sa binata. Siyempre, laki-laki ng tanda naman eh. Kaya, pwede kayo magbigay ng comment mamaya kung ang sakit naman, tita, ng tanda naman. Nakakatanda na. Kay Senator Eddie Ilarde, nakakatanda. Nakakatanda na. Okay. So, mamaya magbibigay kayo ng ng inyong pananaw kung sa palagay ninyo ay totoo ba o tapat ba yung pag-ibig ng guy kay Mami Junicia? Diba? Okay. So, ang ikalawang balita natin, ay ang The Boys Kids Philippines, yung grand champion ng Boys Kid na si Laika Gayonora, no? Ngayon, itong si Laika ay kamukha din ni Raisa May Dizon. At sabi nila, itatapat daw si Laika kay Raisa May ng Channel 7. So, si Laika ay sa Channel 2. Pareho silang 9 years old. Ngayon, pareho din silang nanggaling sa hirap. Kasi si Laika, ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang ina ay isang mangangalakal, no, ng basura. So, ang pagkakaiba lang sa dalawa, may mga nagsasabi na kailangan daw i-seminar ni Laika eh. Kasi hindi pa siya sanay sa pagsagot, sa wastong pagsagot. Nakaharap siya sa sa television, live yun. Halimbawa, sinabi sa kanya, nung mag-guest siya sa Balitang kay Corina Sanchez, sabi ni Corina sa kanya, nagbibiro, alam mo, mukha kang 25 years old, sabi dun sa bata. He's only 9 years old. Alam mo ang sagot niya, kayo naman po, mukha kayong 100 years old. So, may nagpayo na dapat i-seminar bago siya i-guest bago siya isalang sa live TV shows. Dapat i-seminar muna yung bata. Okay? So, ibibigay ko na ang ating floor kay Juby para ipakilala ang mga guests natin ngayon. Yes. Mga kaibigan, ako po si Juby de Guzman sa ngalan ng Celebrity Hour. Nais ko pong pasalamatan muna ang talagang merong pakana ng Celebrity Hour. Ang ating ama ng Celebrity Hour, walang iba kundi si Mr. Danny Atienza. Palakpakan po natin. At syempre, walang Danny Atienza kung walang Eloy Padua, ang presidente ng FAMCO. Narito po ang napakaganda nating katabi.
kundi si napakagaling na host, model ng Chismax kasama ni Sir Eloy Edcudani, Miss J. Sharma. Siya po yun. Mamaya paliwanag natin ang kanilang mga papel. At syempre, tita, nasa kaliwa mo naman ang Master Mariner, ang ama ng mga seafarer. Kaya kung may problema kayo, pwede kayong magtanong sa kanya mamaya. At siya po ang ama ng Anak Marino Search and Rescue Multipurpose Cooperative, isang broadcast singer, Master Mariner, Captain Rolando Dorado Durana. At syempre, alam nyo, narito ang kilabot. Tawag sa kanya kilabot Bakit kamo? Pag ito narinig yung kumanta, tanggal kayo sa trabaho. Ayan, simple lang, di ba? At syempre mga kaibigan, siya po ay isang PR marketing consultant. Yan ang kailangan namin dito sa Celebrity Hour. Ayan, napakabait po. Mr. Benj B. Lacanilaw. Yes! Ayan. Sensya na ho kayo, umpisa pa lang po yan. At syempre, yung ibang mga pangalan po, tita, ay alam ko nasa iyo. Okay? Yung ating gwapo na inaanak ni Tito Eddie Ilarde. Okay. Guest din natin si Ferdy Passion, na chairman ng National Filipino Organization. At isa din niyang political analyst. Yes, Ako, kaya mukhang ngayon, mahaba, tita. pag-uusapan natin ang mga problema ng ating bansa. Yes, please. And he will analyze kung ano yung kalagayan yun. Okay. According to age ba, tita, ang pag-interview natin o according to beauty? Joke. Okay, tita, nasa kaliwa mo si Captain Rolando Durana. Bigyan natin ng, palakpakan ang ating unang speaker. Okay. Pinag-usapan natin noon, Kapitan, yung mga problema sa marine ninyo, no? And, Tuloy po kayo. Hindi ko na kayo, tuloy na. sa palagay ninyo, ano-ano pa yung ibang mga problema sa marine? Sa magandang umaga po sa lahat. Mga Imi, itong napakaganda. Direct to the point, ang problema po natin ngayon ng ating maritime ay yung mga training natin ng Filipino Seafarers, yung ating maritime schools, no? At mayroon pa tayo sa management ng ating mga marino. Kasi ang problema ngayon ay dito sa marina. Kung balikan natin, nakaraan natin ay yung function ng PRC at saka ng TESDA ay lilipat natin sa marina. Ang problema sa marina, medyo parang hindi pa sila yata handa na gampanan lahat yung mapagbigyan yung mga marino na yan. So ngayon, ang naging problema natin, kailangan ma-qualified tayo ng itong unang-una itong EMSA na European na yan na nag-ano sa atin. Then, yung ating mga marino na nitong Maritime Management Level Course na ito, yung MLC na yan na kailangan ay kunin ng mga marino natin. Kasi kung hindi makuha ng marino natin, direct to the point, there are about 150,000 officers na matenga within 7 months. Kung ngayon pa lang, hindi natin simulan na kumuha ng training natin. Kaya we are encouraged all of our officers and our Filipino seafarers to take now the training. Yung function 1, function 2, sabi nga natin, the deck officers for MLCs takes about 54 days. And dito naman sa marine engineering natin, it takes about 71 days. So about 2 months, 3 months time, plus the mandatory na papalitan natin at i-update natin ang ating mga training like basic training, yung mga SEMA natin, yung mandatory itong high voltage sa engine, itong marami pang iba. So anyway, for short at this time, no, medyo maganda-ganda na rin ang dating dahil ang ating mga officers, bagamat may problema tayo sa marina, sinisikat naman ng ating maritime industry na matugunan, na mapagbigyan at makumpleto katulad na ng Seaman's Book. Dati nag-issue sila ng Seaman's Book. Ngunit ang problema doon sa papel na Seaman's Book,
pagdating mo sa ibang lugar, they are not accepted this kind of seaman's ship because they are used to be seaman's boat. So anyway, yun ay napagbigyan, and I heard when I see some seaman that they are bring, and the marina issue already for the seaman's boat. Kaya medyo maganda-ganda na rin po ang nangyayari ngayon. Kapitan, hindi ho ba na duduktor itong mga seaman's book